Martial Peak, Kabanata 4653. Pamilyar na pagtakas. Kahit na ang Universe Cave Heaven ay naiwan ng isang cultivator na nasa 8th grade man lang, ito ay sinaunang panahon. Maaaring tumanggap ito ng ilang high-grade masters na pumasok upang mag-explore, ngunit tiyak na hindi nito kakayanin ang epekto ng labanan sa pagitan ng naturang mga masters. Ang mga taong makakarating sa high grade ay tiyak na hindi mga tanga, ngunit sa kabila ng pag-alam sa mga kahihinatnan, sila ay nakikibahagi pa rin sa isang matinding pakikibaka. Nagtataka si Yang Kai sa dahilan kung bakit naging determinado itong mga high-grade masters, na naninirahan ng patago sa Shattered Heaven nitong mga taon, na determinadong sirain ang isa't isa. Nang walang anumang oras upang pag-isipan ito, mabilis siyang tumakbo palayo dahil, habang ang black hole ay mabilis na lumalawak, isang mapanganib na aura ang naramdaman na nagmumula sa Universe Cave Heaven. Sa susunod na sandali, ang void ay nanginig habang ang hindi mabilang na mga nabasag na spirit province na may iba't ibang laki ay bumaril sa lahat ng direksyon. Parang biglang sumabog ang universe world. Sa katunayan, iyon nga ang nangyari. Ang Universe Cave Heaven na nanatiling nakatago sa void sa loob ng maraming taon ay gumuho dahil sa matinding labanan ng mga high-grade masters na ito. Isang marahas na puwersa ang lumipas at maging ang high-grade masters ay kailangang huminto sa pakikipaglaban habang pinapagana nila ang kanilang mga kapangyarihan upang iwasan ang epekto pagkatapos maghiwalay ang Universe Cave Heaven. Kahit na si Yang Kai ay tumakas ng maaga hanggat maaari, siya pa rin ang sumuray-suray sa epekto. Para siyang isang barko na naglalayag sa karagatan sa isang bagyo. Ang isang sandali ay tila lumipas, ngunit naramdaman din na parang 1,000,000 taon ang lumipas habang ang nakakatakot na pagbagsak ay unti-unting hamupa. Gayunpaman, isang malaking black hole ang lumitaw sa void kung saan matatagpuan ang portal ng Universe Cave Heaven, at isang nakakatakot na aura ng kawalang hiyaan ang naramdaman na nagmumula rito. Sa sandaling pinatatag ni Yang Kai ang kanyang sarili, nakaramdam siya ng gumagapang na sensasyon sa kanyang anit dahil nang tumangala siya, nakita niya na ang high-grade masters ay naging mga sinag ng liwanag habang sila ay sumusugod patungo sa kanya. Lahat sila ay napuno ng mamamatay tao na layunin habang ang kanilang mga aura ay sumisikat. Sa sandaling ito, nagpapalitan pa rin sila ng mga galaw, na naging dahilan ng pagkagulo ng paligid. Bagamat ang mga taong ito ay itinuring ni Shu Wang bilang mga duwag, sila ay high-grade masters pa rin sa huli. Maaaring hindi sila maihahambing kay Zuo Quanwei mula sa Thousand Cranes Paradise, ngunit tiyak na hindi sila mas mahina. Ang Zuo Quanwei lamang ay sapat na upang magdulot ng napakaraming problema sa Voidland. Ngayong lumalapit sa kanya ang 5 high-grade masters, hindi maglalakas loob si Yang Kai na manatili sa parehong lugar. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, kung siya ay kaladkarin sa labanan, siya ay malubhang nasugatan, kung hindi namatay. Nang naghahanda na siyang gumamit ng instantaneous movement para tumakas, napakunot ang noo niya at tumingin sa isang basag na spirit province na paparating sa kanya. Ang nawasak na spirit province ay tila bahagi ng Universe Cave Heaven na nagkawatak-watek. Tila ito ay isang maliit na bahagi ng isang bulubundukin na may ilang mga bundok na konektado. Gayunpaman, nakita ni Yang Kai ang isang kamangha-manghang aura na nagmumula sa isa sa mga bundok. Wala siyang ideya kung ano ang nakatago sa bundok, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi naman pala siya malas. Nagkataon lang na tumakas siya sa parehong direksyon kung saan lumilipad ang kayamanang pinag-aagawan ng high-grade masters. Dahil ang high-grade masters ay nakatutok sa kayamanang ito, walang paraan na hindi ito mahalaga. Sa makatuwid, sa kabila ng hindi alam kung ano ang nakatago sa bundok, hindi nito napigilan si Yang Kai na gumawa ng matapang na hakbang. Sa halip na umatras, bumaril siya patungo sa basag na spirit province. Pagkatapos niyang makalapit, diretso niyang binuksan ang sarili niyang miniature universe at inimbak ang spirit province sa loob nito. Wala na siyang panahon para suriin ito, kaya lang kaya niyang kumilos. Bagamat maaaring may ilang potensyal na problema sa paggawa nito, itinuring niya na pinapaboran ng kapalaran ang mga matapang. Ang mga potensyal na problema ay ang huling ng kanyang mga alalahanin ngayon. Sa isang iglap, tumigil ang high-grade Heaven Opening Realm Masters, na orihinal na determinadong pumatay sa isa't isa sa isang mainit na labanan. Parehong gulat at galit, tinitigan nila si Yang Kai at nilamon siya ng kanilang divine senses. Walang sino man sa kanila ang umasa na habang sila ay naghahak sa isa't isa hanggang mamatay, isang 6th grade Heaven Opening Realm na batang lalaki na hindi nila pinapansin ang darating at aagawin ang kanilang premyo. Brat, hinahabol mo si kamatayan. Umungol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang iba ay direktang nagpadala ng mabangis na divine abilities kay Yang Kai.
Ang divine abilities ay tila nagawang sirain ang langit at basagin ang lupa bago pa man nila maabot ang kanilang target. Tiyak, hindi tatayo si Yang Kai at maghihintay sa kamatayan. Sa katunayan, sa sandaling ilagay niya ang basag na Spirit Province sa loob ng kanyang miniature universe, na-activate din niya ang kanyang space principles at nawala sa lugar sa susunod na sandali. Dumating ang mabangis na world forces at winasak ang void. Gayunpaman, nang dumating ang high-grade masters, si Yang Kai ay wala na kahit saan. World principles. Madilim ang ekspresyon ng matandang babae habang ang iba ay naging malungkot. Una nilang inisip na kahit na inagaw ng 6th grade brat ang kanilang kayamanan, hindi siya makakatakas sa kanila. Bagaman mahalaga ang kayamanan, kailangan niyang manatiling buhay upang tamasahin ito. Dahil magkasama silang gumagawa, naisip nilang madali nilang masupol ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, dahil ang kabilang partido ay master ng Tao of Space, ang mga bagay ay naging mahirap. Natahimik sandali ang dalaga sa 7th grade bago siya lumingon sa isang partikular na direksyon. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril pasulong. Nang makita iyon, ang iba ay sumunod sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ang high-grade masters, na sa simula ay determinadong sirain ang isa't isa, ay tila tahimik na napagkasundoan ng itinago nila ang kanilang mga sama ng loob at hinabol si Yang Kai ng magkasama. Gayunpaman, sila lamang ang nakakaalam kung mayroong anumang lihim na pagpapalitan ng mga galaw habang sila ay nasa kalsada. Sa kailaliman ng Shattered Heaven, si Yang Kai ay tumatakbo ng buong bilis. Parang pamilyar sa kanya ang sitwasyong kinalalagyan niya. Bigla niyang naalala na pagkatapos niyang tumakas sa Seven Wonders Land, dumating siya sa isang naghihingalong Sunstar kung saan nakuha niya ang bangkay ng isang mature na Golden Crow. Kasunod nito ay hinabol siya ng maraming tao. Noong panahong iyon, isa lamang siyang Emperor Realm Cultivator habang ang mga humahabol sa kanya ay isang grupo ng low-grade at mid-grade masters, na kinabibilangan ng Lady Boss. Sa kalaunan, nagawa niyang makatakas at bumalik sa First Inn, kahit na siya ay nasa isang battered state nang siya ay dumating. Noon, siya ay ignorante at walang alam dahil hindi pa niya narinig ang Universe Transference Law noon. Akala niya noong una ay inalis na niya ang Lady Boss, ngunit nang makita niyang bigla itong sumulpat mula sa First Inn para pigilan siya, nabigla siya. Kung hindi dahil may gininto ang balahibo siya na ibinigay sa kanya ng Divine Spirit na si Mia Meng, hindi siya maaaring sumilip sa First Inn. Simula noon, siya at ang Lady Boss ay naging isang pamilya. Ang pagbabalik tanaw sa pangyayaring iyon ay isang medyo nakakahiyang alaala para kay Yang Kai. Nawasak ang First Inn, na naging dahilan ng pagkakautang niya sa Lady Boss ng maraming Heaven Opening Pills. Wala siyang pagpipilian kundi maging waiter at debt collector para mabayaran ng inn ang kanyang dapat bayaran. Bagamat nanghihina siya noong mga oras na iyon, wala rin siyang pakialam. Ano man ang nangyari, lulutasin ng Lady Boss ang problema para sa kanya. Pagkatapos nilang gumawa ng eksena ni Bai Chi sa Wind and Cloud Auction House sa Thousand Bird Star City, ang Lady Boss ang nagpakita at inayos ang isyo para sa kanila. Ngayon, siya ay nasa isang katulad na sitwasyon noong inagaw niya ang bangkay ng Golden Crow mula sa Heaven Opening Realm Masters. Hinahabol din siya ng mga masters na nahihirapan siyang harapin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang First Inn na masisilungan niya. Sa sinabi nito, hindi na siya Emperor Realm Jr. na walang kapangyarihan na harapin ang Heaven Opening Realm Masters. Nararamdaman niya ang mga divine senses na nagmumula sa kanyang likuran, at bagamat patuloy niyang minamanipula ang space principles, hindi niya ito nagawang iwaksi. Hindi niya maiwasang malungkot na talagang mahirap makipag-deal sa high-grade masters. Kung hindi dahil eksperto siya sa Tao of Space, wala siyang magagawa kundi maghintay sa kamatayan. Nagtataka siya kung ano ang nakatago sa wasak na Spirit Province na naging dahilan ng pagnanasa ng mga high-grade masters na ito. Sila ay walang humpay na hinahabol siya na para bang inagaw niya ang kanilang mga asawa o anak na babae. Habang tumatakbo palayo, hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para suriin ang kanyang gantimpala. Gayunpaman, pinatunayan ng aksyon ng high-grade masters na ang kayamanan ay tunay na mahalaga, kung hindi, hindi sila magre-react sa ganoong paraan. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto niyang nawala na ang isa sa mga divine senses, dahilan para mapaisip siya kung sumuko na ba ang tao o napilitang sumuko kahit papaano. Pagkalipas ng ilang araw, isa pang divine sense ang nawala. Habang tumatakas, hindi napigilan ni Yang Kai ang mapangiti. Posibleng ang unang high-grade master na umatras ay sumuko dahil walang pag-asang mahuli si Yang Kai, ngunit hindi iyon magiging saysay kapag nangyari ang parehong bagay sa pangalawang tao. Kaya naman, halatang hindi nagkakaisa ang mga high-grade masters na iyon.
Habang hinahabol si Yang Kai, tiyak na nagpalitan sila ng mga galaw para sirain ang kanilang mga kalaban. Sa makatuwid, 3 na lang sa unang 5 high-grade masters ang natitira. Bagamat halos huminto ang bilang ng mga tao, walang pinagkaiba iyon kay Yang Kai. Hindi niya maiwasang pag-isipan ang posibilidad na bumagal ang takbo para maniwala ang natitirang 3 na nasa huling paa na siya. Kung ganoon, maaaring patayin nila ang isa't isa bago lumapit sa kanya. Gayunpaman, habang pinag-iisipan pa rin niya ang planong ito, biglang nagbago ang ekspresyon niya habang pasuray-suray at pabaligtad. Siya pagkatapos ay patuloy na bumagsak sa kawalan habang siya ay sumugod pasulong. Nagulat si Yang Kai sa mga pangyayari dahil ang unang pumasok sa isip niya ay nataman siya ng isang tao. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto niya na ang problema ay nagmula sa kanyang sariling miniature universe. Sa kasalukuyan, ang kanyang miniature universe ay nasa kaguluhan. Ang lupa ay nanginginig sa paraang parang may lindol na nagaganap. Ang lahat ng world force sa kanyang miniature universe ay baliw ding dumadaloy patungo sa isang tiyak na lugar. Namutla si Yang Kai habang sinusubukan niyang pigilan ito, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay. Nakatingin lang siya habang nilalamon ng kung ano ang kanyang world force. Nang i-activate niya ang kanyang divine sense at suriin ang sitwasyon, napatulala siya sa kanyang nakita. Ang naging sanhi ng kapahamakan sa kanyang miniature universe ay walang iba kundi ang nabasag na spirit province na padalos-dalos niyang inilagay sa loob ng kanyang miniature universe kanina. Madaling matukoy dahil ang nabasag na spirit province ay bahagi ng Universe Cave Heaven na naiwan ng isang 8th grade o 9th grade Heaven Opening Realm Master, kaya naglalaman pa rin ito ng aura ng orihinal na mayari at world force. Matapos itong maimbak ni Yang Kai, tinatakan niya ito sa loob ng kanyang miniature universe. Kung hindi niya ginawa iyon, ang world force ng ibang tao ay tumagos sa kanyang miniature universe. Kapag nangyari iyon, kakailanganin niya ng maraming pagsisikap upang maalis ang mga dumi na hindi sa kanya. Una niyang sinadya na ayusin ang isyu tungkol sa nawasak na spirit province pagkatapos niyang tumakas sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago ng plano ngayon dahil ang nawasak na spirit province ay tumira at sumanib sa kanyang miniature universe ng walang maliwanag na dahilan. Marshall Peak, Kabanata 4654. 4 Universe Pillars, World Spring. Ang world force na orihinal na nasa wasak na spirit province ay nagsimulang mag-stream sa miniature universe ni Yang Kai. Ito ay dapat na pinagmumulan ng kapangyarihan para sa may-ari, ngunit para kay Yang Kai, ito ay walang iba kundi mga dumi ang nakaapekto sa kanyang pundasyon. Hindi na mahalaga kung iyon lang. Matapos patayin ni Yang Kai si Zuo Quanwei noong nakaraan, ang kanyang miniature universe ay napuno din ng mga dumi mula sa miniature universe ng huli. Ilang oras lang ang inabot niya para maalis ang mga ito. Ang pinakabuod ng problema ay ang world force sa kanyang miniature universe ay galit na iniwan siya, na nahuli sa kanya ng walang bantay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nataranta at natataranta. Habang pinipigilan ni Yang Kai ang kanyang namumuong sigla, sinulyapan niya ang kanyang miniature universe at natigilan. Nakikita niya na may isang bukal na dumaong sa kanyang miniature universe sa tabi ng nabasag na spirit province at tumira. Ang bukal ay malalim at napakalinaw. Habang ang kanyang world force ay dumadaloy dito, ang tagsibol ay lalong napatibay. Kasunod ng paglitaw ng tagsibol na ito, naganap ang ilang banayad na pagbabago sa kanyang miniature universe. Nararamdaman niya ang isang stream ng hindi nakikita ngunit tunay na umiiral na aura na umaalingaw-ngaw mula sa tagsibol at naasimilasyon sa kanyang miniature universe. Ano ito sa mundo? Si Yang Kai ay parehong nagulat at nag-aalinlangan. Noong una ay naisip niya na mayroong isang artifact o isang mahalagang kayamanan na nakatago sa wasak na spirit province. Hindi sumagi sa isip niya na ito ay bukal. Higit pa rito, ang tagsibol ay baliw na sumisipsip sa kanyang world force upang maisama sa kanyang miniature universe. Bagamat nabigla siya dahil doon, naramdaman niyang isa itong napakahalagang kayamanan. Maaaring kumpirmahin ni Yang Kai na ang spring ay pag-aari ng may-ari ng Universe Cave Heaven, at ang dahilan kung bakit nakipag-away ang high-grade masters ay ang pag-angkin ng pagmamay-ari ng bagay na ito. Kaya lang, unang naabutan ni Yang Kai at inagaw ito. Sa kabutihang palad, kahit na nakakagulat ang mga pangyayari, hindi sinipsip ng tagsibol ang lahat ng kapangyarihan ni Yang Kai. Makalipas ang mahigit 10 paghinga, hamupa ang ingay sa kanyang miniature universe nang sa wakas ay napatatag niya ang kanyang sarili. Tinutukan siya ng 3 divine senses mula sa likuran ng sandaling iyon habang sabay nilang ipinapadala ang kanilang divine abilities. Basang-basa sa malamig na pawis, si Yang Kai ay agad na nawala sa lugar. Ilang sandali pa, 3 figure ang bumaril sa lugar na ito.
Sila ang matandang babae na may kulay abong buhok, ang dalagang may hubog na figurette, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong mukha. Kasalukuyan, ang kanilang mga daloy ng Divine Sense ay nagkakasalikop sa isa't isa. Bagamat nagkakaisa sila sa paghabol kay Yang Kai, hindi iyon naging hadlang sa kanilang palihim na pagpapalitan ng mga galaw. Dalawang tao ang natalo kanina at napilitang humanap ng mapagpapagalingan. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, dahil sa cultivation ni Yang Kai at sa kanyang karunungan sa Tao of Space, kahit 37th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi siya mabibihag, lalo pa ang tatlong tao. Gayunpaman, mula noong araw na ang tagsibol ay tumira sa kanyang miniature universe, ito ay sumiklab paminsan-minsan, at sa bawat oras na ito, ang world force ni Yang Kai ay baliw na iiwan siya habang ang kanyang miniature universe ay nahuhulog sa kaguluhan. Sa mga kaganapang ito, hindi niya nagawang ituloy ang pagtakbo, nakapahinto lang siya para ayusin ang kanyang paghinga at ubusin ang maraming heaven opening pills para mapunan muli ang kanyang enerhiya. Sa kabutihang palad, ang mga breakout ay karaniwang hindi magtatagal ng mahabang panahon. Minsan sila ay tumatagal ng higit sa 10 paghinga, at kung minsan sila ay tatagal lamang ng ilang paghinga. Kung hindi, hindi siya maaaring patuloy na makatakas. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, hindi kailanman nagawang ganap na maalis ni Yang Kai ang tatlong 7th grade Heaven Opening Realm Masters na humahabol sa kanya. Sa tuwing matagumpay niyang pinalalawak ang agwat sa pagitan nila, ang kaguluhan sa kanyang miniature universe ay nagdudulot ng kanyang pagsisikap na mawala. Galit na galit si Yang Kai kaya gusto niyang sampin, gayunpaman, kumpara sa sama ng loob na naramdaman niya habang tumatakbo palayo, nagulat siya sa pagbabagong nagaganap sa kanyang miniature universe. Iyon ay dahil napagtanto niya na sa tuwing may naganap na breakout, ang kanyang miniature universe ay magiging mas matatag sa maliit na margin. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nakikita, ngunit totoo. Kung ang miniature universe ng Heaven Opening Realm Masters ay ihahambing sa mga bahay, ang miniature universe ng isang low-grade master ay parang isang sira-sirang cottage kung saan ang tubig ay tumutulo sa kisame sakaling may maulan na panahon. Ang miniature universe ng isang mid-grade master ay parang isang solidong bahay na gawa sa kahoy. Ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa sirang cottage, ngunit ito ay hindi anumang bagay na kamanghamanghang. Sa kabilang banda, ang miniature universe ng isang high-grade master ay parang isang magandang gawang bahay na bato. Hindi masisira ang pundasyon nito kahit na magkaroon ng malakas na bagyo. Walang paraan na ang bahay ay madudurog maliban kung ito ay nahaharap sa matinding panahon. Ang orihinal na miniature universe ni Yang Kai ay nasa pagitan ng isang kahoy na bahay at isang bahay na bato. Ito ay hindi mabuti o masama, gayunpaman, habang ang hindi nakikitang aura ay patuloy na umaagos mula sa tagsibol, ang miniature universe ni Yang Kai, na kanyang tahanan, ay lalong lumakas. Ito ay tulad ng isang hadlang na dahan-daang itinatayo sa loob ng kanyang miniature universe, na nagpapatibay sa mismong istruktura nito. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang tagsibol, naisip ni Yang Kai na ito ay isang mahalagang bagay na kapakipakinabang sa miniature universe ng isang cultivator sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa pagbabago sa kanyang sariling miniature universe. Ang impormasyong nabasa niya mula sa mga sinaunang libro ay nag-flash sa kanyang isipan nang magkaroon siya ng haka-haka tungkol sa bagay na hindi niya sinasadyang naaga mula sa high-grade Heaven Opening Realm Masters. Isang World Spring. Isa sa 4 Universe Pillars. Mayroong 4 Universe Pillars, na kung saan ay ang Profound Fish, World Spring, Starry Night Sea, at Full Sky Cloud. Bagamat hindi sila ang pinakamahalagang kayamanan sa malawak na sansinukob, napakabihirang at mahalaga pa rin sila, mas mababa lang talaga sa Supreme Treasures. Ang 4 Universe Pillars na ito ay hindi nagbigay ng tulong sa paglilinang ng isang tao o nagpapataas ng kanilang rate ng paglilinang. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay maaaring patibayin ang miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master, na ginagawang imposible para sa iba na salakayin o maalog ito. Ang ganoong bagay ay walang silbi sa sinumang cultivator sa ibaba ng Heaven Opening Realm, ngunit ito ay isang hinahanap na kayamanan para sa sinumang Heaven Opening Realm Master. Kung si Yang Kai ay nahaharap sa isang kalaban na nagtataglay ng isa sa 4 Universe Pillars, ang kanyang Cow Punch secret technique ay magiging walang silbi. Iyon ay dahil kailangan niyang sundan ang mga bakas ng kanilang world force pabalik sa small universe ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang secret technique. Sa pagkakaroon ng isa sa 4 Universe Pillars, ang miniature universe ng kalaban ay mawawalan ng anumang mga kakulangan at mas matibay kaysa karaniwan. Gaano man kalakas si Yang Kai, hinding-hindi niya magagawang saktan ang miniature universe ng kabilang partido, kaya hindi na magagamit ang kanyang Cow Punch.
Ang miniature universe ng isang cultivator na nagtataglay ng isa sa 4 universe pillars ay magiging napakatibay at hindi kailanman mahuhulog sa kaguluhan. Kapag nakipag-usap si Yang Kai sa malalakas na kalaban, minsan ay nanginginig ang kanyang miniature universe kapag nataman siya ng husto ng mga pag-atake ng kanyang mga kalaban, na naging dahilan upang ang kanyang daloy ng world force ay maging hindi rin matatag, na naging dahilan upang siya ay nasa isang malalim na kawalan. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan para sa lahat ng mga cultivator at mangyayari kay Yang Kai kapag siya ay lumaban sa high-grade masters. Gayunpaman, sa isa sa 4 universe pillars na nagpapalakas sa kanilang miniature universe, ang isang Heaven Opening Realm Master ay hindi magkakaroon ng ganoong pag-aalala kapag nakikibahagi sa isang buhay at kamatayang labanan. Kapag ang miniature universe ng isang tao ay matibay habang ang isa naman ay nasaroon ng katatagan, walang duda na ang una ay makakakuha ng mataas na kamay dahil ang kanilang mga pamana ay pantay na tugma. Ang mga benepisyo ng 4 universe pillars ay napakalaki para sa sinumang Heaven Opening Realm Master. Sa katunayan, ang 4 na bagay na ito ay hindi lamang ang mga kayamanan sa mundo na makapagpapalakas sa miniature universe, ngunit sila ang pinakamabisa at pinakamakapangyarihan, kaya naman tinawag silang 4 universe pillars. Sa pagkakaroon ng sinuman sa kanila, ang miniature universe ng isang cultivator ay hindi matitinag. Bukod sa 4 great universe pillars, mayroon ding 12 minor universe pillars. Kahit sino sa kanila ay napakahirap hanapin, at ang karaniwang tao ay hindi makakakita ng isa sa kanilang buhay. Sa simula ay hindi napagtanto ni Yang Kai kung ano ang tagsibol, ngunit habang pinagmamasdan niya ang pagbabagong nangyayari sa kanyang miniature universe kamakailan, makumpirma niya na nakuha niya ang isa sa 4 universe pillars, ang World Spring. Hindi katakataka na ang high-grade masters ay determinado na sirain ang isa't isa para makuha ang item na ito. Dapat pansinin na sila ay palaging nakatago sa kailaliman ng Shattered Heaven at kadalasan ay hindi lilito minsan sa 100 taon, ngunit ngayon ay 5 sa kanila ang lumitaw ng sabay-sabay. Hindi ito mangyayari kung ang kayamanan ay hindi sapat na kaakit-akit. Dapat ay alam nila ang sitwasyon sa Universe Cave Heaven, kaya kanina pa sila naghihintay doon para sila ang unang makapasok at lumaban para sa kayamanan. Gayunpaman, sa kalaunan ay naging sanhi sila ng pagbagsak ng Universe Cave Heaven, at ang nabasag na Spirit Province kung saan matatagpuan ang World Spring ay nagkataon na lumipad patungo kay Yang Kai, na nagpas siyang agawin ito. Nang makumpirma na ito ang World Spring, naramdaman ni Yang Kai na parehong nagulat at walang magawa. Nagulat siya dahil hindi niya kailangang matakot na harapin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya sa bagay na ito sa kanyang pag-aari. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng kawalan dahil hindi siya bibitawan ng high-grade masters dahil naaga niya ang gayong kayamanan sa kanila. Ang World Spring ay nasa proseso pa rin ng pagsasama sa kanyang miniature universe. Sa panahong ito, maa-absorb nito ang malaking bahagi ng World Force at magdudulot ng ilang paminsan-minsang breakout, kaya naman naguguluhan si Yang Kai. Wala na rin siyang panahon para tanggalin ang mga dumi sa kanyang katawan. Habang tumatakbo palayo, napilitan pa siyang magsukal ng maraming heaven opening pills paminsan-minsan para maibalik ang kanyang lakas. Ang orihinal na kapansin-pansin na mga daloy ng Divine Sense sa likod niya ay naging pasulpat-sulpat. Ito ay maliwanag na ang agwat sa pagitan nila ay lumawak, at mahirap para sa high-grade masters na tumpak na mahanap siya. Naniniwala siya na maaalis niya ang mga ito sa loob ng ilang araw. Pagkalipas ng 3 araw, nawala ang lahat ng Divine Senses. Noon ay nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai. Iyon ang unang pagkakataon na hinabol siya ng napakaraming high-grade masters, at napakahirap na palayasin sila. Walang tigil, lumihis siya at nagpatuloy sa paglipad ng ilang araw bago dumaong sa isang basag na Spirit Province. Mayroong hindi mabilang na mga nabasag na Spirit Province na may iba't ibang laki sa Shattered Heaven. Matapos masaksihan ang tanawin ng Universe Cave Heaven na nawasak, sa wakas ay napagtanto ni Yang Kai kung paano nabuo ang mga nasirang Spirit Province na ito. Ang mga ito ay alinman sa mga sirang piraso ng Universe Cave Heavens at Universe Paradises, o ang mga bagay na naiwan sa Universe Worlds noong sinaunang panahon. Ang lugar na ito ay tiwangwang at walang tao, kaya si Yang Kai ay nakahanap ng isang nakatagong lugar at itinago ang kanyang aura bago umupo nang nakakross ang kanyang mga paa. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, naniwala siya na oras na para sa World Spring na sumipsip muli ng kanyang World Force. Walang ideya si Yang Kai kung kailan matatapos ang ganitong uri ng pagpapahirap. Nabasa lang niya ang ilang impormasyon tungkol sa 4 universe pillars mula sa ilang mga sinaunang libro, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang tao ay dadaan sa napakaraming problema sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa mga ito sa loob ng kanilang miniature universe.
Hindi katakataka na habang ang high-grade masters ay nagpapatayan, wala ni isa sa kanila ang nagtangkang ilagay ang World Spring sa kanilang miniature universe. Noong una ay inakala ni Yang Kai na wala silang lakas para gawin iyon, ngunit ngayon ay tila isa lamang ito sa mga dahilan. Ang pinakamahalagang dahilan ay alam nila kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang itabi ang World Spring. Sa makatuwid, bago mapupuksa ang lahat ng iba pang mga kalaban, walang sinuman sa kanila ang mangmang nakukuha nito, kung hindi man ay gagawa sila ng pagkakataon para sa mga kalaban na sirain sila. Martial Peak, Kabanata 4655. Kung madalas maglalakad sa tabi ng ilog. Hindi nagtagal pagkatapos tumira si Yang Kai, ang kanyang miniature universe ay muling bumagsak sa kaguluhan. Gaya ng inaasahan, muling sumiklab ang World Spring nang magsimulang mag-stream ang kanyang World Force dito. Nakaramdam siya ng pait dahil hindi niya alam kung kailan matatapos ang ganitong uri ng pagpapahirap. Nawala lang ang isip niya habang umiinom ng Heaven Opening Pills para mapunan ang pagkawala niya. Ilang sandali pa, sa wakas ay kumalma ang kanyang miniature universe. Nakatayo lang siya pagkatapos magpahinga. Bagamat mukhang ligtas ang lugar na ito, hindi siya maaaring manatili dito ng matagal. Ang World Spring ay talagang kaakit-akit sa mga high-grade masters, kaya hindi sila madaling sumuko. Maaga o huli ay mahahanap nila ang lugar na ito. Nakakuha na si Yang Kai ng malaking reward sa Shattered Heaven dahil nasa kanya na ngayon ang World Spring, kaya nagpa siya siyang umuwi. Pagkaalis sa kanyang pinagtataguan, sinubukan niyang tukuyin ang tamang direksyon, ngunit nang aalis na sana siya, bigla siyang natigilan at napalingon, at nakita niya ang isang hubog na figure na may isang pares ng nakakaakit na mga mata na nakatitig sa kanya na parang siya, ay isang multo. Nang magtama ang kanilang mga mata, inosenteng ngiti ang isinalubong ng dalaga na mukhang 28 taong gulang. Naramdaman niyang kay ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Bagamat bahagyang ibinaba niya ang kanyang pagbabantay dahil sa kaguluhan sa kanyang miniature universe, hindi siya tumigil sa pagsubaybay sa paligid. Gayunpaman, wala siyang ideya kung kailan dumating ang dalaga sa lugar na ito. Dahil nandito ang dalaga, paano naman ang matandang babae na may buhok na kulay abo at ang medyo may edad na lalaki? Lumingon-lingon sa paligid ang isang nag-aalalang si Yang Kai habang palihim niyang pinapagana ang kanyang World Force. Kung naroon ang tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters para tambangan siya, hindi siya mabubuhay kahit na master siya ng Dao of Space. Hindi niya maisip kung bakit siya mahahanap ng mga ito sa lalong madaling panahon dahil naniniwala siyang naalis na niya ang mga ito. Noon pa lang ay nagsalita ang dalaga sa malinaw na boses. Huwag kang magpanik, nakipaghiwalay na ako sa kanila. Mukhang maswerte lang ako na ako ang unang nakahanap sa iyo. Noon ay ngumiti si Yang Kai. Kaya mag-isa ka. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Natakot ako doon sandali, nakatagilid ang tingin sa kanya ng dalaga. Medyo kawili-wili ka. Hindi pa ba ako sapat para hulihin ka ng mag-isa? Hindi iyon binanggit ni Yang Kai habang tinangka niyang hikayatin siya sa pagsasabing. Elder sister, walang sama ng loob sa pagitan natin, ni hindi natin kilala ang isa't isa. Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Direktang tumango ang babae. Mabuti, wala naman akong balak na patayin ka. Ibigay mo lang sa akin ang bagay na inagaw mo, at aalis na ako. Talagang prangka kang tao, elder sister. Binigyan siya ni Yang Kai ng thumbs up. Nang matapos itong magsalita ay bigla itong sumugod sa kanya nang halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Ang kanyang World Force ay umaalon sa paligid ng kanyang Asher Dragon Spear habang itinutulak niya ang kanyang sandata palabas. Mag-iingat sana siya sa dalagang ito kung makatagpo siya bago ang kanyang buhay at kamatayang mga laban kay Zuo Quanhui. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pakikipaglaban kay Zuo Quanhui, nakakuha siya ng ilang mahahalagang karanasan sa pakikipaglaban sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Dahil mas mahina siya sa babae, wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa muna ng hakbang. May bahid ng pagkagulat sa magandang mukha ng babae dahil hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay isang walang ingat na tao. Sa kabila ng pag-alam na siya ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master, mayroon pa rin siyang lakas ng loob na gumawa ng unang hakbang. Bagamat tila hindi siya gumagalaw, ang Asher Dragon Spear ay nakakatakot na dumaan sa kanya at tumusok sa void. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad at iniabot ito kay Yang Kai. Matapos maglunsad ng pag-atake si Yang Kai, nagpakita siya ng ekspresyon na kasing gulat ng sa dalaga. Iyon ay dahil napagtanto niya na ngayon ay mas mahirap para sa kanya na gumuhit sa World Force sa kanyang miniature universe. Dahil dito, halos 60% lang ng buong lakas niya ang naibigay niya. Ang realisasyong ito ay natigilan siya dahil mas nakakagulat ito kaysa noong nakita niya ang dalaga ngayon lang.
Dahil mas mahirap para sa kanya na i-activate ang kanyang World Force, nangangahulugan ito na hindi niya lubos na magagamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya maisip ang dahilan sa likod nito. Wala na siyang oras para pag-isipan iyon nang hindi nagtagal ay ipinatong ng babae ang palad sa kanyang dibdib. Ang kanyang pag-atake ay pinalakas ng kanyang galit, at bagamat hindi niya ganap na ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ito ay nasa 80% pa rin ito. Ang karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay makikita ang kanyang miniature universe na bumulusok sa kaguluhan o sumabog pa nga sa kawalan kapag natama ng ganoong pag-atake. Gayunpaman, hindi nanganganib na mawalan ng buhay si Yang Kai. Sa sandaling napagtanto niyang may nangyari, nag-spray siya ng isang subo ng golden blood, na naging blood mist at tumakip sa mukha ng babae. Kasabay nito, mabilis siyang umatras habang umaalon-alon ang Space Principles. Tila may hindi nakikitang pader sa harap ng mukha ng dalaga na humaharang sa ambon ng dugo. Sa pagkamangha, tinitigan niya si Yang Kai, na buhay pa at sumipa. Nagulat siya sa pagiging matibay ng pangangatawan ni Yang Kai dahil hindi naman talaga siya nasaktan matapos matamaan ng palad niya. Pagkatapos ay naghansil siya at sumigaw. Bumangon ka! Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay biglang lumitaw sa lahat ng direksyon at tinakpan ang buong nabasag na Spirit Province. Dahil natakpan na ang espasyo sa kanilang paligid, biglang tumigil si Yang Kai sa kanyang paglalakad na para bang hinawakan siya ng hindi nakikitang kamay. Umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang hawak niya ang Asher Dragon Spear. Tinitigan ni Yang Kai ang dalaga na papalapit sa kanya habang nakakaramdam ng pait. Siya ay halos natalo. Ang kanyang lakas ay napigilan ng walang dahilan, na humadlang sa kanya sa paggamit ng instantaneous movement. Nakulong sa ganoong hola habang kailangan niyang harapin ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master, walang paraan para makatakas siya. Dahil alam kong expert ka sa Dao of Space, bakit hindi ako magiging handa? Napangiti ng mahina ang babae. May 2 dimples sa mukha niya. Nakangiti ang isa sa kanila habang ang isa naman ay may intensyong pumatay. Sinaksak ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear sa lupa at mukhang ganap na prangka. Sinasabi na ang mananalo ay ang hari habang ang natalo ay ang kontrabida. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hindi kita tatanggihan kung katanggap-tanggap. Sana lang hindi ka lumagpas sa linya para magkita ulit tayo ng walang awayan sa pagitan natin. Nang makitang tila sumuko na siya sa kapalaran, biglang tumigil ang dalaga sa kanyang kinatatayuan at kumunat ang kanyang mga kilay na tila dahon ng willow. Para sa ilang kadahilanan, nahuli niya ang isang simoy ng isang mapanganib na aura. Pagkatapos ay ngumisi. Bakit hindi mo naisip na hindi tumawid sa linya noong sinubukan mong isaksak sa akin ang iyong siba? Biglang umiwas ng tingin si Yang Kai habang mukhang nahihiya. Nagulat lang ako sa biglaang pagsulpot mo. Hinding-hindi ako magkakaroon ng pusong pumatay ng kaakit-akit na babaeng tulad mo. Biglang napuno ng galit ang boses ng babae habang sinasabi niya. Napino mo na ba ang bagay na iyon? Nagkukunwaring walang alam, nagtanong si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sabi ng babae sa nakapikit na mga ngipin. Kung hindi mo pa pinino ang bagay na iyon, hindi ka mahihirapang i-activate ang iyong World Force ngayon lang. Bagamat makakatulong ang World Spring na palakasin ang miniature universe at pigilan ang anumang panlabas na panghihimasok, ang miniature universe ay mapipigilan ito bago ito ganap na pino. Kaya naman nahihirapan ka na ngayong iikot ng maayos ang iyong World Force. Napatulala si Yang Kai at halos magmura ng malakas. Nagkaroon na siya ng espekulasyon nang marealize niyang may mali kanina. Naisip niya na maaaring may kinalaman ito sa World Spring. Nang marinig ang paliwanag ng dalaga, napagtanto niya na totoo nga. Pipigilan ng World Spring ang miniature universe. Matapos itong ganap na pino, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, bago iyon, ito ay negatibong makakaapekto sa kapangyarihan ng cultivator. Habang tumatakas siya kanina, minamanipula niya ang Space Principles at paminsan-minsan ay ginagamit ang kanyang World Force, ngunit hindi ito kumonsumo ng maraming enerhiya sa paggawa nito. Damakatuwid, hindi niya ito napansin. Kung hindi lang siya naglunsad ng palihim na pag-atake sa babae, hindi pa rin niya ito mapapansin. Ngayon, halos wala na siyang paraan para ipagtanggol ang sarili, kaya naman nakaramdam siya ng pait. Gayunpaman, kakaunti ang alam niya tungkol sa World Spring noong panahong iyon, at hindi siya nagdalawang isip bago ito ilagay sa loob ng kanyang miniature universe. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang World Spring ay susubukan na sumanib sa kanyang miniature universe ng mag-isa. Lahat siya ay nabugbog habang tumatakas kanina, at ngayon ay direktang banihag siya ng dalagang ito. Palihim na sinubukan ni Yang Kai na iikot ang kanyang lakas at napagtanto na tulad ng sinabi ng babae, ang kanyang miniature universe ay napigilan ng World Spring,
kaya hindi pa rin niya magawang patakbuhin ng maayos ang kanyang World Force. Matapos alisin ang Asher Dragon Spear, ngumiti siya ng nahihiya ngunit magalang. Elder Sister, hindi ko rin ginustong mangyari ito. Maaari kong ibigay sa iyo ang bagay na gusto mo, ngunit mangyaring bigyan ako ng ilang oras dahil ang bagay ay naayos na sa aking miniature universe. Hindi madali para sa akin na ilabas ito. Malamig na tinitigan siya ng babae at hindi itinago ang kanyang hangarin sa pagpatay. Ang mga emosyon sa likod ng kanyang tingin ay patuloy na nagbabago na para bang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan ng isang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya. Ano ang iyong grado nang pumasok ka sa Heaven Opening Realm? Walang ideya si Yang Kai kung bakit siya biglang nagtanong tungkol dito, ngunit hindi siya paputol sa pagtigil ng oras, kaya tapat siyang sumagot. 5th grade. Bumantong hininga ang babae na para bang narinig niya ang ilang magagandang balita. 5th grade. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa 6th grade. Pinilit siya ni Yang Kai sa pagsasabing. Tama, talagang matalino ka, elder sister. Tila, hindi nagustuhan ng dalaga ang ganitong uri ng pambabala habang tinitigan niya ng masama si Yang Kai. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte na sapat na akong bata para magkaroon ng oras para maghintay. Kung narito ang dalawa pang matandang umutot, nawalan ka na sana ng buhay ngayon. Nagmamadaling itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao. Maraming salamat sa hindi pagpatay sa akin, elder sister. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para mabayaran ang iyong pabor. Bumantong hininga ang babae. Itigil mo na ang usapan, kung hindi, puputulan ko ang dila mo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang bibig na tila determinado siyang hindi na muling magsalita. Nanunuya ang babae. Huwag kang gagalaw kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, wala akong pakialam sa pagsusugal. Pagkatapos ay gumamit siya ng ibang hand seal at sumigaw. Bind. Sa sandaling iyon, ang mga sinag ng liwanag na tumakip sa buong nabasag na Spirit Province ay naging mga pilak na sinulid at bumabalot sa Yang Kai. Si Yang Kai ay likas na gustong lumaban, ngunit hindi siya maglalakas loob na makipagsapalaran dahil nararamdaman niya ang mahinang hangarin sa pagpatay ng babae na nananatili pa rin sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi hayaan ang mga sinulid na pilak na tumagos sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, napaungol siya nang maramdaman niyang may tumusok sa kanyang pangangatawan. Bagamat hindi siya nakakaramdam ng anumang discomfort, alam niyang hindi niya maa-activate ang kanyang space principles para tumakas bago malutas ang mga pilak na sinulid. Kung talagang ginawa niya iyon, madali siyang mapananatili ng dalaga sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga pilak na sinulid. Nakakaramdam ng kakilakilabot na ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao, gayunpaman, natitiyak niya na kung talagang lumaban siya ngayon, hindi sana naligtas ng dalaga ang kanyang buhay. Dahil sa estadong kinalalagyan niya, walang karapatan si Yang Kai na pukawin ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko sa kanyang mga kahilingan ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Hindi pa siya napahiya sa ganoong paraan mula nang simulan niyang linangin ang Tao of Space. Bagamat maraming pagkakataon na kinailangan niyang tumakas sa kahihiyan habang hinahabol siya ng mas makapangyarihang mga cultivator, hindi pa umabot sa puntong siya ay nadisgrasya sa ganoong paraan. Sinasabi na kung ang isang tao ay madalas na naglalakad sa tabi ng ilog, walang paraan na laging tuyo ang kanyang sapatos. Ngayon, hindi lang nabasa ang sapatos niya, nabasa pa talaga siya sa ilog. Martial Peak, Kabanata 4656. Ang plano ni Xia Lin lang. Biglang nagtanong ang dalaga, ano ang pangalan mo? Matapat na sinabi sa kanya ni Yang Kai ang kanyang pangalan, pagkatapos ay idinagdag. Ako ay isang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven. Halatang hindi nataranta, ngumisi ang dalaga. Noon nalaman ni Yang Kai na may ginawa siyang walang kabuluhan. Noong una, gusto niyang ilabas ang Bright King Cave Heaven para mag-ingat ang babaeng ito sa 7th grade at hindi siya direktang patayin. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam kung siya ay isang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven o hindi. Tulad ng sinabi ni Shu Wang, ang isang marangal na background ay walang kabuluhan sa Shattered Heaven dahil ang mga cultivator dito ay nagmamalasakit lamang sa lakas. Ang ilan sa mga Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay nawalan ng buhay sa Shattered Heaven, ngunit ang mga mamamatay tao ay nasa labas pa rin. Pagkaunawang iyon, nagpa siya si Yang Kai na itikom ang kanyang bibig upang hindi na siya muling magsalita ng walang kwentang bagay. Biglang nagiba ang ekspresyon ng dalaga nang lumingon siya sa isang partikular na direksyon, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Mabilis tayong natagpuan ng matandang hag na iyon.
Sa sandaling matapos siyang magsalita, hinawakan niya ang balikat ni Yang Kai at pinalakas ang kanyang world force sa pagtatangkang tumakas kasama niya. Gayunpaman, isang mabangis na puwersa ang dumating sa kanya sa susunod na sandali. Kinagat ng dalaga ang kanyang mga ngipin at itinapon si Yang Kai. Habang umiikot ang kanyang hubog na figure, itinulak niya ang kanyang palad upang pigilan ang pag-atake. Hindi kinaya ng wasak na Spirit Province ang resulta ng pagpapalitan ng mga galaw sa pagitan ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, kaya sumabog ito sa susunod na sandali. Nang matauhan si Yang Kai, napagtanto niyang nakatayo na sa tabi niya ang dalaga habang nakatitig sa harapan. Kasunod ng kanyang tingin, nakita niya ang isang matandang babae na nakayuko ang likod na umaaligid sa kawalan habang matako itong nakatingin sa kanya. Nakaharap sa titig, si Yang Kai ay nagkakaroon ng goosebumps sa buong katawan. Sumigaw ang kabataang babae, "Mamatay ka, matandang bruha." Lumukat ang kulubot na mukha ng matandang babae habang nakangiti. "Siya Lin lang, itigil mo na ang pagiging mapagmataas. Dahil pareho tayong nasa 7th grade, kaya mo ba akong patayin?" Bumantong hininga ang dalagang nagngangalang Siya Lin lang. "Kahit hindi kita mapatay ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ko na ito magagawa sa hinaharap. Huwag kalimutan na habang ikaw ay matanda at mahina, ako ay bata pa at malakas. Tiyak na mamamatay ka bago ako gawin." Sumagot ang matandang babae. "Oo, ang iyong kabataan ang iyong pinakamalaking pagkari. Gayunpaman, maaaring wala kang lakas ng loob na ipagsapalaran ang iyong buhay habang wala akong pakialam sa akin. Handa akong mamatay kung ang ibig sabihin nito ay isasama kita. Mayroon ka bang lakas ng loob na gawin ito?" Sumimangot si Siya Lin lang. "Nauna ko siyang natagpuan, kaya akin ang World Spring. Kung handa kang umatras, handa akong bigyan ka ng kompensasyon sa ngalan ng Linlang Palace." Ngumisi ang matandang babae. "Kung pag-aari mo lang dahil una mo siyang nahanap, hindi na sana natin sinubukang tagterin ang isa't isa hanggang mamatay. Tungkol naman sa kabayaran, gaya nga ng sinabi mo, matanda na ako at mahina na, ano pa ang silbi para magkaroon ako nito?" Sinabi ni Siya Lin lang sa nakakunot na mga ngipin. "Kung ganoon, ano ang silbi para makuha mo ang World Spring? Kung paano ko ito gagamitin, wala kang kinalaman. Mukhang determinado kang mawalan ng buhay dito." Lumakas ang hangarin ni Siya Lin lang na pumatay. Dahil hindi sila magkasundo, ang pakikipag-away ang tanging pagpipilian. Umiling ang matandang babae. "Itigil mo na ang pagtatangka sa akin. Bawat isa sa atin ay magkakaroon ng 50% na tsansa na manalo kung tayo ay mapapasabak sa isang labanan. Kung malalaman ito ng iba at susuko, pareho tayong walang mapapala sa huli." Nang marinig iyon, agad na tumingin si Siya Lin lang sa paligid ng may pagbabantay. Matapos matiyak na walang ibang tao sa paligid, bumantong hininga siya. "Tumigil ka na sa pagbibiro sa akin." Dagdag pa ng matandang babae. "Huwag kang mag-alala, nagkataon lang na natagpuan ko ang lugar na ito." Ang lalaking iyon ay nagpunta sa ibang direksyon, at hindi niya papansinin ang lugar na ito ng ilang sandali. Kahit na kinakausap niya si Siya Lin lang, ang kanyang mapupungay na mga mata ay hindi pa nalalayo kay Yang Kai. Bigla siyang nagsalubong ng kilay. "Teka, sa ugali mo, bakit mo pabubuhayin ang brat na ito? Maaaring ito ay..." Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang tinitigan niya si Yang Kai. "Brat, nailagay mo na ba ang World Spring sa iyong miniature universe?" Nang hindi tumugon sa kanya, sumulyap si Yang Kai kay Siya Lin lang na para bang susundin niya ang mga utos nito. Sa sandaling iyon, nagsimulang magmura ang matandang babae. "Isipin mo ang iyong sarili na maswerte, brat. Hindi ka takataka na hindi ka pinatay ng babaeng ahas na ito. Sa tingin mo ba dahil mabait siya?" Sa katunayan, hindi alam ni Yang Kai ang dahilan kung bakit hindi lang siya pinatay ni Siya Lin lang. Kanina pa siya naging vigilant habang sinusubukan nitong magtanim ng restriction sa katawan niya at hindi sumagi sa isip niya na ayaw talaga siyang patayin ng babaeng ito. "Ikaw ay mali. Ang dahilan kung bakit hindi kanya pinatay ay dahil inilagay mo ang World Spring sa loob ng iyong miniature universe. Isa ka na lang 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, kaya kung pumanaw ka, ang iyong miniature universe ay ganap na mawawasak, at ang World Spring ay maaaring mawala din ng tuluyan. Walang paraan na siya ay kumuha ng ganoong panganib. Tinanong ka ba niya kung magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa high grade?" Bago sumagot sa kanya si Yang Kai, nagpatuloy ang matandang babae. Dapat magkaroon ka ng pagkakataong umakyat sa high grade, kung hindi, patay ka na ngayon. Gayunpaman, sa araw na makapasok ka sa high grade, mamamatay ka pa rin." Ang miniature universe ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay nagkatotoo, kaya kahit mamatay ka, mananatili ang World Spring.
Nang marinig iyon, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Xia Lin lang na hindi niya iniisip ang pagsusugal. Isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, kaya kunwari, kung siya ay papatayin, ang World Spring ay maaaring maglaho sa tabi ng kanyang miniature universe. Kaya naman, kinailangan niyang panatilihin itong buhay na parang nag-aalaga ng hayop sa bukid. Gagawa lang siya kapag umakyat siya sa 7th grade. Sa halip na magalit, naramdaman ni Yang Kai na basang-basa ang kanyang likod sa malamig na pawis. Bagamat siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ang kanyang miniature universe ay talagang nagkatotoo. Sa madaling salita, kahit na siya ay pumanaw, hindi ito makakaapekto sa World Spring na nanirahan sa kanyang miniature universe. Kaya naman, nagpasya siyang hinding-hindi niya isisiwalat ang sikreto tungkol sa kanyang miniature universe, kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Habang nagsasalita ang matandang babae, hindi sinasadya ni Xia Lin lang na gambulin siya. Maliwanag na hindi niya iniisip na malaman ni Yang Kai ang tungkol sa kanyang plano. Sa kung ano ang lumipas para sa isang mapayapang ekspresyon, ang matandang babae ay tumitig kay Yang Kai at sinabing, "Bata, kahit na ang babae sa tabi mo ay mukhang maganda at inosente, ang kanyang puso ay kasing lason ng isang ulupong. Mapupunta ka sa isang kakilakilabot na kalagayan balang araw." Napangiti si Yang Kai. Bueno, sinasabing ang pagkamatay sa isang kama ng mga bulaklak ay ang pinakamahusay na paraan. Sinaman siya ng tingin ni Xia Lin lang habang ang matandang babae ay nawalan ng masabi. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng matandang babae, "Hindi maiiwasan na ang mga kabataang lalaki ay mabigani ng magagandang babae. Bakit hindi ka sumama sa akin sa halip? Hindi ako kasing likot gaya niya, at masisiguro ko sa iyo na pagkatapos mong umakyat sa 7th grade, kailangan mo lang putulin ang isang maliit na bahagi ng iyong miniature universe para alisin ang World Spring. Pangako, hindi kita papatayin. Bagamat maaari itong makapinsala sa iyong pundasyon sa pamamagitan ng paggawa nito, ito ay mas mabuti kaysa sa pagkawala ng iyong buhay." Hinatak ni Yang Kai ang mahabang mukha. "Hindi ka mukhang mabuting tao. Wala akong tiwala sa iyo." Tumawa ang matandang babae sa paos na boses. "Wala kang tiwala sa akin, pero pinagkakatiwalaan mo ang palihis na babaeng iyon." Pagkatapos ng isang buntong hininga, sinabi ni Yang Kai, "Pareho kayong mga senior expert, kaya hindi ko kayang saktan ang alinman sa inyo. Bakit hindi ka muna magkaroon ng life and death battle dito? Susundan ko ang taong nakaligtas." Ngumuso ang matandang babae. "Tusong brat." Naubusan na ng pasensya si Xia Lin lang nang sumigaw siya. "Matandang bruha, kung determinado kang magpasya sa buhay at kamatayan dito kasama ko, wala akong pakialam na ipadala ka sa Yellow Springs. Gayunpaman, kung gusto mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay ng mapayapa, mawala ka." Mukhang galit na galit ang matandang babae, ngunit maliwanag na hindi tulad ng sinabi niya noon, hindi siya handang makipagsapalaran na mamatay para lang hilahin si Xia Lin lang kasama niya. Sa isang panunuya, hinawakan ni Xia Lin lang ang balikat ni Yang Kai at naging isang sinag ng liwanag bago bumaril sa malayo. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang mapanuring hangarin na lumalabas mula sa matandang babae habang nakatitig ito sa kanya mula sa likuran. Gayunpaman, kahit na lumipat sila sa labas ng divine sense ng matandang babae, hindi pa rin siya kumikilos. Malinaw na wala siyang kumpiyansa na pananatilihin si Xia Lin lang. Magkakapareha sila kahit na mag-away sila, kaya sa huli, nagpasya siyang pigilin ang kanyang galit. Sa pagmamasid sa pag-alis ni na Xia Lin lang at Yang Kai, ang matandang babae ay bamulong ng sama ng loob. "Sa palagay mo, saan ka papupunta? Nadismaya ka ba na hindi kami nagpatayan ng matandang bruha na iyon?" Bigla siyang pinandilatan ni Xia Lin lang. Tinapik ni Yang Kai ang kanyang dibdib. "Kung nag-away kayong dalawa, talagang tutulungan kita." "Talaga?" Napangiti si Xia Lin lang. Binago ni Yang Kai ang paksa sa pagsasabing, "Sa katunayan, kung gusto mo ang World Spring, hindi mo na kailangang hintayin akong umakyat sa 7th grade. Pagkatapos tumira ang alikabok, susubukan kong pilitin na palabasin ang World Spring sa aking miniature universe." Nakangiting sumagot si Xia Lin lang. "Pwede mo itong subukan. Kung magtatagumpay ka, makakabuti ito para sa ating dalawa." Napaungol si Yang Kai sa nagtatampo na boses dahil hindi niya sinasadyang tumakas. Na parang sinusubukang pakalmayan siya, sinabi ni Xia Lin lang. Bagaman ang matandang bruha ay may masamang intensyon, tama siya sa isang bagay. Sinadya kong patayin ka at makuha ang World Spring pagkatapos mong maabot ang 7th grade. Dahil na-expose na, at nag-ooblige ka, hindi ako gagawa ng kahit anong lumampas sa linya. "Ano na ang plano mo ngayon, elder sister?" tanong ni Yang Kai.
Pagkatapos mong makapasok sa 7th grade, maaari mong panatilihin ang iyong buhay kung handa kang putulin ang isang maliit na bahagi ng iyong miniature universe at ilabas ang World Spring. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggawa nito, ang iyong paglilinang ay malamang na bumalik sa 6th grade, at maaaring maging sanhi ito ng iyong pundasyon na maging hindi matatag. Sa panahong iyon, hindi mo na makakayanan ang karaniwang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, at magiging mas malakas ka lang ng bahagya kaysa sa 5th grade. Napagdesisyonan na, nagmamadaling sagot ni Yang Kai. Isang gulat na si Alin lang ang tumingin sa kanya. Ayaw mo bang matulog dito? Napatawa si Yang Kai. Mas gugustuhin kong mabuhay ng miserable kaysa mamatay ng kakilakilabot. Dahil buong prangka ka sa akin, hindi ako magpapatalo at magpapaloko sa iyo. Ang isang bahagi ng puso ni Sia Lin lang ay tila naantig habang siya ay bamantong hininga. Tama ka, mas mabuti pang mabuhay ng miserable kaysa mamatay ng kakilakilabot. Habang mabilis silang sumulong, hindi niya pinahintulutan si Yang Kai na gumamit ng Space Principles, dahil nag-iingat siya sa kakaibang kakayahan nito. Pagkatapos ng lahat, kung si Yang Kai ay lihim na gumawa ng isang trick habang gumagamit ng Space Principles, maaaring hindi niya ito mapansin kahit na siya ay mas makapangyarihan. Sa kabilang banda, sapat na mataktika si Yang Kai para hindi magtanong tungkol sa background ng babae. Dahil ayaw niyang magpakita sa labas ng mundo sa pamamagitan ng pagtatago sa kailaliman ng Shattered Heaven, dapat ay mayroon siyang ilang mga lihim na hindi dapat ibunyag. Makalipas ang kalahating buwan, nakarating sila sa isang lugar sa kawalan kung saan walang tao. Sa wakas ay tumigil si Sia Lin lang sa kanyang kinatatayuan. Laminggalinga si Yang Kai sa paligid ngunit wala siyang nakitang interesante. Sa kabilang banda, nagsagawa ng iba't ibang handsil si Sia Lin lang, pagkatapos ay dahan-daang inilabas ang dalawang daliri at itinuro pasulong. Isang ripple ang kumalat sa kawalan, kung saan nakita ni Yang Kai ang isang picture scroll na umuusbong. Sa loob ng picture scroll, makikita ang magandang tanawin ng mga bundok habang gumagala ang ilang kakaibang hayop. May ilang bahay din at gazebo sa kabundukan na nagmistulang paraiso ang lugar.